Ismaray na hapon sa Indogabos at sin sa lahat ng mga nanonood. Ngayon pong hapon, nandito po si Ate Hasmin, magtuturo sa inyo ng aking kaalaman. Si-share ko po sa inyo ang tungkol sa pagluto ng kaloko. Ang kaloko po ay isang Bicol delicacy na bihira po siyang mabili sa mga kainan, pero pag inyo natikman ay inyong babalik-balikan. Ituturo ko pa sa iyo ang mga una po yung mga ingredients. Ang pinaka-main ingredient niya ay bungkukan, kung tinatawag dito sa amin ay bungkukan, pero ito po yung gabing pansigang. So, ganito po ang itsura niya. Pag hindi pa, ang fresh na, isa siyang root crop na nabibili dyan sa palengke na mura lang po ang kilo niya, 40 pesos lang ang kilo. Tapos, maraming tawag sa kanya, tinatawag siyang dito sa amin kaladyong, kaya bungkukan, tinatawag din siyang sa ibang yung sago. Yan, iba-ibang term. Pero dito po sa amin, pwede siyang ilahok din sa mga ibang luto gaya ng sinigang. Ang paggawa po niya, kasama niya, meron siyang buko na ito po kinayod na buko. Tapos asukal, brown sugar. Meron siyang milk, evaporated milk at yung konting asin. Tapos gata, yung itong coco milk, pang sabaw. Mag-umpisa na po tayo ng pagluluto ng kaloko. Una, babalatan po natin siya. So, meron na po kaming binalatan dito. Tapos, kinayod. Pagkatapos po ng pakabalat sa kanya, kakayodin yung gitna. So, meron po tayong pangkayod. Kinayod na po namin ng, kung wala ka mo yung binibili po baga na pangkayod, ginagawa namin yung tansan. Okay na po yung pagwala. So, ganito ang itsura niya. May hollow siya sa gitna. Prepare na, i-set aside muna natin. Kasi dito natin ilalagay yung hinalo natin mixture. So, mag-umpisa na tayo. Ito yung finished product ng, ng kinayod na galing dito. So, ihalo lang natin yung buko. Ito pong buko, isang cup. So, pig-measure ko na siya. Yung nakayod niya is 3 cups. So, yung proportion niya, 3 cups na grated na bungkukan. And then, isang cup na brown sugar. So, brown sugar lang ginagamit natin para healthy ang brown sugar. So, dagdag natin yung evaporated milk. Isang maliit lang na evap can ng evaporated milk. So, ihalo lang po natin lahat yon. Para matunaw, hanggang matunaw yung sugar. Yan. Yan. So, ganito na po ang itsura niya. Yung mixture ng buko, sugar, milk, at saka yung kinayod na bungkukan. Yan na po. So, tingnan po natin na hindi naman siya yung masyadong masabaw. Yung consistency niya tama lang. Hindi naman siya para yung watery. Pero magbubuo-buo siya. Ayan na. So ang susunod po natin gagawin, itong mixture na to, ipapasok natin dito sa kinayod na
na bungkukan. So, ilalagay natin ito dito. So, yan. Tapos, hanapin yung katakip. Kailangan magkasama lagi yung magka-partner. Kasi pag ibang partner ang makuha mo, iba na ang itsura. So, yan, ganyan. Lahat po yan, ipapasok natin dito. Ibabalik ulit natin sila dyan sa magkatakip. So, i-prepare na natin lahat ganyan. So, lahat. Ganyan po ang itsura niya. Okay. So, ganyan. So, ito po, pag naubos na po natin do lahat, iluluto na po, lalagay na natin dito sa kaserola. Yung kaserola po, linalagyan ko ng banana leaves kasi kapag siya, baka magdikit yung sa kaserola. So, ito na yung natapos na naipasok na ulit lahat yung mga mixture. So, ito na ang itsura niya. Ganito na siya ulit. Parang buo na lang ulit na isang pirasong bungkukan. So, ilalagay na natin. Dito na magluluto na tayo. Ilalagay natin to sa isa dyan. Ayusin lang. Pakalagay na. Huwag siyang magkahiwalay. Dapat laging magkasama ang magka-partner para hindi nagkakahiwalay. Ayan. Lagay natin dyan. Medyo malagkit ang sabaw niya. Okay. Kalimitan kasi, nagsusobra yung mixture kasi, di ba, hinaluan na natin siya ng ibang ingredients. So, ang ginagawa ko, nagbabalot ulit ako sa dahon ng saging. So, para hindi masayang yung extra niya, kasi wala ka nang mapaglalagyan. So, magagawa ulit ako ng parang balisuso din ang tawag sa amin. Pero, ang mixture niya, yung linagay natin, yung sobra lang. So, ganito lang ang itsura niya. Para magamit pa natin yung sobra. Parang ihalo din natin sa pag-boil. So, ready na tayo mag-cooking. Ganito na ang itsura niya. So, arrange natin na para maayos yung, wag na natin gagalawin kasi baka magkahiwalay sila. So, lagyan natin ng sabaw yung gata ng nyog. Ito yung ginata ng nyog na hindi naman siya kakanggata. Pero, meron din halong konting water. Pero 3 cups yan. 3 cups na water na hinalo sa gata. So, medyo marami-rami. Then, lalagyan natin ng 1 teaspoon ng asin. Asin, konti. So, ready na tayo magluto. Magluto. Ayan. Maghintay tayo ng mga 30 to 40 minutes. Papakuluin natin to. So, yan. Maghintay-hintay na lang tayo. So, habang naghintay po tayo ng maluto yung ating kalukko, maghintay tayo ng mga 30 to 40 minutes. So, ipaliwanag ko lang po sa inyo ang nutritional value niya kasi isa siyang root crop. So, pwede siyang food replacement o kaya pwedeng isang good for isang meal. Kasi yung mayroon siyang carbohydrates, may sugar, your milk, may vitamins and minerals. So, kung wala kayong bigas, wala kayong pambili ng ulam, ito pwede ng replacement. Konti lang ang magagastos natin kasi
Yung mga ingredients niya, makukuha natin kahit sa sari-sari store, pwede natin bilhin. Nagamit tayo ng sugar, ng milk, tapos yung buko, mas mura po dito sa amin ang buko. So, lahat-lahat nag-total lang po siya ng 181 pesos. And makaka-produce na po tayo ng servings good for 10 persons. So, kung kukumputin natin yung 181 for 10, so mga 18 pesos lang per serving. Pero hindi po natin siya mabibili o kaya sa ganyang halaga kung ipapagbili, yung effort po kasi sa pagluluto, sa panahon na inano mo, ino-order talaga siya, hindi siya pwedeng naibenta na gaya ng sinapot o kaya ng ibang mga kakanin kasi mas matagal yung paggawa sa kanya. Kaya kailangan ino-order talaga. So, pagkatapos po ng 30 to 40 minutes na pagluto, ito na po yung finished product na sana nakapag-share po kayo sa inyo ng kaalaman ko sa pagluto ng kaluko na mura siya, masarap, masustansya, at talaga pong maibigan nyo. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Nandito po naman si Ate Haslin mag-share sa inyo kung paano po maggawa ng binamban. Binamban po ay isang kakanin na medyo dito po siya nakilala sa area, sa Partido area, lalong-lalo na sa Lagunoy. So, ang ating pong binamban, maaari din siyang may kapareha sa ibang lugar, pero ang pagkakaiba niya lang po ay yung binabalot sa kanya ay hagikik. Ito po yung dahon na ino po ang ginagamit, ibig sabihin po, gawa siya ng Lagunoy. So, pag-aralin po natin ang mga ingredients. Unang-una po, ang pinaka-main ingredients niya, malagkit. Ito po ang malagkit na purple rice o tinatawag po dito sa amin na palagadan. Tapos, meron din po tayong ginagamit na white na malagkit. Yung white na pulutan kung sa Bicol. So, meron din siyang yang coconut. O, pero ito po yung mas medyo maano-ano sa coconut. Matigas-tigas na konti sa coconut. Ay sa buko. So, may sugar. Brown sugar din po yung gamit natin. At saka yung sabaw ng nyog. O sabaw ng buko. Ito po yung ginagamit natin na pang-mix. So, meron na po ako ngayon na pinag-prepare na pinagiling ko na yung rice pulutan. Pigmix po yung dalawa, 1:1. Ito na po yung result ng giniling na rice. So, mag-umpisa na po tayo. Madali lang po siyang gawin. Ihalo lang po lahat ng ingredients. So, yung buko o yung lukadon. Sa local term po ang tawag namin dito, lukadon. 2 cups po, hinalo natin. Ito po palang malagkit na giniling. Pinag-measure ko po siya ng 4 cups. So, 4 cups. Tapos po, may halo siyang 2 cups na young coconut. So, imimix lang po natin. Mix lang. At saka yung sugar.
Siyempre, hindi mawawala yung pampabango. Yung flavoring po natin is vanilla. Gamit po tayo ng isang kutsara para pang flavor. Ay, dagdag pa natin yung sugar. Para po maging ang ating mixture, sabawan po natin siya ng, ito po, pigtatansya na lang. Para hindi naman siya masyadong moist at naman siya. Yan. Halo-halo lang. Noon po, yung mga panahon noon, wala pang mga gilingan. Ginagamit yung dinidikdik siya. Tapos, mas matagal na proseso. Pero ngayon na meron ng grater o meron ng gilingan, mas madali na po siyang gawin. Ganyan lang. So, ito na po yung nahalo na natin. Kung napapansin nyo, iba na yung kulay niya. Ganyan na siya. Pero siya po ay yung natural flavor, wala tayong ginamit na kulay. Mamaya, pag naluto na siya, mas lalong titingkad yung pagka-purple niya. So, yun po ang karakteristik ng malagkit na palagadan. Tapos, ito na po yung consistency niya, hindi naman masyadong moist, o hindi naman matigas. Ginamit natin yung sabaw ng buko kasi para added flavor at saka para masarap din kasi yung buko, 'di ba, iniinom nga natin ng pure. So, mag-umpisa na pa tayong magbalot. So, ito po ang itsura ng hagik-hik. Yung hagik-hik po ay dito lang nakikita. Siguro meron din sa ibang lugar, pero dito po kasi sa Lagunoy, ito ang ginagamit namin pambalot. At ito po, hindi siya nakukuha lang dyan sa sa market o saan. Talagang ino-order po ito doon sa bukid, sa may tabing ilog. Doon po siya nag-tribe, siya. Marami siya doon na nakukuha. So, talagang i-order mo siya kung magluluto po kayo ng ganito. Kung wala po tayong ganito na dahon, pwede din po ang banana leaves. So, usually kahit po banana leaves talaga yung ginagamit. Mas madali nating makuha, mas marami tayong makikita kahit sa market, meron po tayong makukuha ang banana leaves. Mag-umpisa na po tayong magbalot. Ganito po ang itsura niya. Konti lang para madali siyang maluto. Binabalot natin siya ng ganyan. Tapos, pabaliktad po siya. Ganyan. Ito naman po sa taas, pababa, pabaliktad naman. So, ganyan po ang itsura niya. Madali lang. Balot tayo sa pangbalot. Ito na yung lahat na nabalot natin. Nakagawa kami ng 21 na piraso. Tapos yung expenses natin dito, inabot lang ng 155. So, kung kung for commercial, pwede na natin siguro ito pagbenta ng 5 pesos o 6 pesos each. Pero kung gusto nyo makalaki-laking kita, gagawin natin medyo maliit-liit siya. So, babawasan lang natin yung portion na babalutin natin. So, ilalagay na natin dito sa
kasirola. Linagyan ulit ko ng dahon para hindi siya magdikit. So, ayusin lang yung paglagay para hindi siya magbuka. Yan. Okay. Yan. So, lagyan natin siya ng tubig na para pakuluan na siyang magluluto sa kanya. Lagyan ng tubig. Ayan. Ganyan lang para hindi siya maano. Tapos, iluluto natin siya for mga 45 minutes to 1 hour. Ito na po yung yung finished product after 45 minutes to 1 hour kasi depende po sa ito na yung ating naluto. So, tingnan natin ang tsura niya, kung anong tsura ng pagkakaiba ng pinamban. So, ito na po siya. Ganyan siya. Natural ang color niya. And ang texture niya, ganyan. Kung titikman po natin, ang po niya, ang lasa, parang sa kalamay. Kung ang po, kalamay, pero ang iba po kasi ang tawag nito ay baliso-uso sa ibang lugar. So dito, binamban. Ito yung binamban na ating babalik-balikan. Binamban na masarap balik-balikan. Ito po, kasi gawa siya sa rice, meron siyang carbohydrates at linagyan natin ng sugar. Tapos, merong vitamins. Pwede po siyang sa mga handaan, tapos merienda, pambaon. Masarap siyang linalagay sa plastic at dinadala sa uwi sa mga handaan. So, ito po, nabibili siya sa market, ay mabibili po siya depende sa size. Merong 3 pesos, merong 5 pesos. Depende po sa gusto nyo kung anong bite size o kaya yung medyo malaki-laki. Depende na lang po. So, ganito po yung paggawa ng binamban. Sana po maliwanag na ipashare ko sa inyo para pwede nyong gayahin na gusto nyo din gumawa ng sarili nyong recipe. Pwede din kayong mag-try sa mga bahay nyo. So, ito po si Ate Yasmin and magandang araw po sa inyong lahat.